Nasa ilalim ng epekto ng sweet kiss ni Love Disc si Grovyle. Iniumpog nito ang kanyang sarili sa isang haligi dahil ito ay nalilito sa kabila ng babala ni Ash na huwag itong gawin. Dahil ito ay nalilito, sinabihan ni Brock si Ash na ibalik na si Grovyle. Gayunpaman, inatake ni Love Disc si Grovyle ng water gun na siyang ikinatalo nito. Nagulat si May na natalo si Grovyle habang pinunto naman ni Max na talagang ginulat ni Juan si Ash gamit ang sweet kiss na iyon. Ibinalik ni Ash si Grovyle habang binalaan siya ni Juan na mahihirapan siyang lumaban sa Hoenn League kung ang mga ganitong maliliit na sorpresa ay nakakaapekto na agad sa kanyang pakikipaglaban. Gayunpaman, inilabas ni Ash si Corfish. Samantala, ipinag-anunsyo ni na Jessie at Meowth na nakabalat kayo ang pagtatanghal ni Juan na sa totoo lang ay si James. Lumapit ang tatlong babae at sinabi ng isa sa kanila na nakita niya sa dyaryo na may gym battle si Juan. Sinabi sa kanila ni Jessie na nilampaso lang ni Juan ang loser na challenger na yon, habang sinabi naman sa kanila ni James na mabilis niyang tinalo ang kalaban. Iginiit niya na nawala ng alindog ang kanyang kalaban, ngunit sinabing hindi pa nawawala ang sa mga ginang bago niya hinalikan ang kanilang mga kamay, na nagpapula sa pisngi ng mga ito. Naisip ni Meowth na masyadong pinaninindigan ni James ang pagpapanggap bilang Juan, habang nagkomento naman si Jessie na si James ay tila isang tunay na Don Juan. Gumamit si Corfish ng bubble beam, ngunit umiwas si Love Disc at gumanti ng water gun. Pagkatapos ay gumamit si Love Disc ng sweet kiss, ngunit umiwas si Corfish at umatake ng bubble beam, subalit sumisid si Love Disc sa tubig at naiwasan ng atake. Gumamit si Corfish ng crab hammer sa tubig at tumilapon si Love Disc sa ere. Susunggaban sana ito ni Corfish gamit ang vice grip, ngunit mabilis na lumayo si Love Disc. Ipinaliwanag ni Brock kina May at Max na may kakayahan si Love Disc na tinatawag na swift swim. Kapag umuulan, mas mabilis si Love Disc kaysa sa karaniwan, at umulan sa paligid ng hinampas ni Corfish ang tubig gamit ang crab hammer. Umatake si Love Disc gamit ang water gun, ngunit sumablay, kaya gumamit si Corfish ng bubble beam sa hamog para patigilin ang ulan. Bumagal na si Love Disc, kaya sumugod si Corfish gamit ang crab hammer at tinalo si Love Disc. Nakahinga ng maluwag sina May at Max nang matapos ang round, habang napansin naman ni Brock kung paano lumilikha si Juan ng sarili niyang diskarte laban sa humahamon. Inilabas ni Juan ang kanyang ikaapat na Pokemon, si Whiscash. Nagpasya si Ash na panatilihin si Corfish, kaya nagsimula ito gamit ang Bubble Beam. Gumamit si Whiscash ng Surf na nagpawalang bisa sa atake, pagkatapos ay gumamit ng Rock Smash kay Corfish. Si Corfish, na hindi nakaiwas, ay nadurog at agad na natalo. Nagpasirit ng kaunting tubig si James mula sa kanyang mga pamaypay, habang si Meowth, na naiinis dahil siya ang gumagawa ng mabigat na trabaho, ang nagbobomba nito. Hindi natuwa ang mga bisita sa walang kwentang palabas ni Juan gamit ang mga pamaypay, ngunit nangako si Jessie na makakapagpakuha ng litrato ang mga ginang kasama si Juan mamaya. Para sa kanyang susunod na Pokemon, inilabas ni Ash si Swellow. Sumugod si Swellow gamit ang Quick Attack, ngunit pinigilan ito ni Whiscash gamit ang kanyang mga balbas. Sa labis na pagkagulat ni na May, Max, at Brock, kiniliti ni Whiscash si Swellow. Nagtaka si Brock kung bakit gagamit ng ganitong atake si Juan sa puntong ito, at naisip na mahirap talagang hulaan ang mga galaw nito. Pinatamaan ni Whiscash si Swellow ng Hyper Beam at bumangga ito sa isang haligi na siyang bumagsak. Ngumiti si Juan, ngunit nagulat nang muling lumipad pa itaas si Swellow. Gumamit si Swellow ng Aerial Ace habang sumisid naman si Whiscash. Pumunta rin sa tubig si Swellow at inatake si Whiscash. Gumamit si Whiscash ng Hyper Beam at napanatili ang kanyang balanse gamit ang kanyang mga balbas. Umiwas si Swellow gamit ang Quick Attack na sinundan ng Aerial Ace, sinubukan naman ni Whiscash na sumisid sa tubig, ngunit hindi ito umabot at tinamaan ng atake. Dahil sa nangyari ay natalo si Whiscash. Labis na humanga si Juan sa husay ni Ash. Natutuwa si Max dahil isang Pokemon na lang ang natitira kay Juan, ngunit ipinaalala sa kanya at kay May ni Brock na medyo pagod na sina Pikachu at Swellow dahil sa kanilang mga naunang laban. Para sa kanyang huling Pokemon, ipinadala ni Juan ang kanyang matalik at matagal na niyang kaibigan, si Milotic. Sumugod si Swellow para umatake, kaya gumamit si Milotic ng Hydro Pump. Umiwas si Swellow at inatake ito gamit ang Aerial Ace na tumulak dito palayo. Gayunpaman, tila hindi nasaktan si Milotic at gumamit ng Iron Tail, kaya gumawa si Swellow ng mga ilusyon ng kanyang sarili gamit ang Double Team. Gayunpaman, nagpakawala si Milotic ng Twister, na nagpawala sa lahat ng ilusyon at nagpabangga kay Swellow sa kisame, bumagsak si Swellow at natalo. Nagulat sina May at Max, habang sinabi naman ni Brock na parehong malakas at maganda si Milotic, isang perpektong kapareha para kay Juan. Ipinadala ni Ash ang nag-iisa na lamang niyang Pokemon na natitira, si Pikachu.
Tandang-tanda ni Ash na sinabi sa kanya ni Juan na sasalagin lang nito ang anumang ataking kuryente, kaya inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunder, sa pag-asang uubra ang isang mas malakas na ataking kuryente. Tinamaan nito si Milotic at napinsala ito ng husto, ngunit gumamit si Milotic ng recover, at pinagaling ang sarili. Ipinaliwanag ni Juan na noong mga taon ng kanyang paglahok sa contest, natutunan niya na ang anyo ng isang Pokemon ay dapat na malinis, kaya kinailangang matutunan ni Milotic ang recover. Sinabi ni Jessie sa mga tagahanga na magbibigay si Juan ng mga autograph, ngunit kung magbabayad lamang sila, na ikinagulat ng mga ginang. Gayunpaman, para makuha ang interes ng mga ginang, sinabi sa kanila ni Jessie na kung bibili sila ng 3 autograph, makakakuha sila ng badge at makakapagbukas ng bag na naglalaman ng litrato ni Juan na iba-iba ang pose. Habang nagbabayad ang mga ginang, naisip ni Meowth na pati rin yata mga lumang medyas ni Juan ay bibilhin pa nila kung ibebenta ang mga ito. Sinubukan ng Team Rocket na tumakas, ngunit nakita na ng mga tagahanga ng mga tansa ni James ang laman ng bag at napagtanto na hindi si James ang totoong Juan. Inilabas ng isang tagahanga ang kanyang Blastoise na gumamit ng Hydro Pump para patalsikin ang Team Rocket at mabawi ang kanilang pera. Parehong gumamit sina Pikachu at Milotic ng Iron Tail sa isa't isa, ngunit mas malakas ang atake ni Milotic. Gumamit si Milotic ng Twister at inilagay ito sa tubig, na nagdulot ng isang buhawi ng tubig na nagpabangga kay Pikachu sa kisame. Iginiit ni Juan na matatapos na ang laban, ngunit pinalaya ni Pikachu ang kanyang sarili gamit ang Thunder at sumugod kay Milotic gamit ang Quick Attack. Namangha si Juan kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking enerhiya si Pikachu para pigilan ang Twister, kaya inutusan niya si Milotic na gumamit ng Hydro Pump. Umiwas si Pikachu at sinaktan ito gamit ang Thunderbolt. Muling nag-recover si Milotic, ngunit ipinaalala ni na Max at Brock kay May na hindi 100% na gumagaling si Milotic sa recover, kaya may pagkakataon si Ash na talunin ito. Pagod na si Pikachu, at habang nag-iisip si Ash kung paano tatapusin ang laban, sumisid si Milotic. Nag-isip si Ash ng gagawin at may naisip siyang paraan. Gumamit si Milotic ng Iron Tail, ngunit sumablay ito kaya nakalapit si Pikachu kay Milotic. Sinubukan ni Milotic na umatake gamit ang Hydro Pump, ngunit lumapit si Pikachu sa mukha ni Milotic at ibinalibag ito papunta sa tubig. Habang nagugulat si Juan, inatake ni Pikachu si Milotic ng Thunder gamit ang kanyang buong lakas, na nagpaliwanag at nagpabulwak sa tubig, at tuluyang tumalo kay Milotic. Dahil dito, nanalo si Ash sa gym match. Ipinaliwanag ni Brock kina May at Max na ang tubig ay dinadaluyan ng kuryente, kaya ang pagiging malapit ni Pikachu kay Milotic habang umaatake gamit ang kuryente ay isang tiyak na tagumpay. Ibinalik ni Juan si Milotic at pinuri ang kanyang kaibigan. Sa labas ng gym, sinabi ni Juan kay Ash na ginawa niyang panalo ang tila isang matatalo ng laban, na siyang magagawa lang ng isang pambihirang trainer. Bilang kanyang tanda ng paghanga, ibinigay ni Juan kay Ash ang huling badge, ang Rain Badge. Sinabi ni Juan kay Ash na pinapayagan na siyang lumahok sa Hoenn League. Namangha si Ash na nakuha na niya ang kanyang ika-8 badge, habang binati ng mayordomo ni Juan na si Sebastian si Ash sa kanyang tagumpay, at ipinaalam kay Ash na ang Hoenn League ay magaganap sa loob ng 3 buwan sa Evergrande City. Natuwa si Ash nang marinig na mayroon pa siyang 3 buwan para magsanay. Sinabi rin ni Juan kay May na mayroon ding contest sa Pacific Log Town, kung saan umaasa si May na makuha ang kanyang huling ribbon. Labis na nasabik si May, habang nakita naman ni Max sa Pokénov na malapit lang doon ang Pacific Log Town. Inaasahan ni Juan na gagawin ni na May at Ash ang kanilang makakaya, na nangako namang gagawin iyon. Habang naglalayag sa isang barko, natutuwa si Ash na nakuha niya na ang lahat ng 8 badge sa Hoenn. Alam niyang kailangan niyang magsanay ng mabuti para sa Hoenn League. Ipinaalala ni May kay Ash na kailangan niya na ring makuha ang kanyang huling ribbon para makasabay sa kanya. Nagulat si Ash kay Professor Oak gamit ang computer sa isang Pokemon Center, na nagulat at natuwa nang marinig ang tungkol sa 8 badge ni Ash. Alam na ni Oak na sa sandaling sabihin niya ito sa iba pang mga residente, magkakaroon ng malaking handaan sa Pallet Town. Ipinaalala ni Professor Oak kay Ash na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang ginagawa para sa league at huwag maliitin ang kanyang mga kalaban, na ipinangako naman ni Ash. Natuwa si Oak at nangakong susuportahan siya, bago mag-log out. Umalis si Ash para magsanay, habang sinasabi kay Brock na 3 buwan na lang ang mayroon siya. Nagpasya si May na humabol sa pamamagitan ng pagsasanay para sa contest, kaya sinimulan niya ito sa paglilinis ng kanyang mga Pokeball. Isang Pokemon ang nanunood sa kanya mula sa mga halaman. Natapos nang linisin ni May ang kanyang mga Pokeball at ilalagay na sana ang mga ito sa kanyang bag, ngunit nakita niyang nawawala ang mga Pokeball ni na Beautifly at Bulbasaur. Nataranta siya, bagaman pinaghihinalaan ni na Brock at Max na ang Team Rocket ang nasa likod nito. Nanunood ang Team Rocket mula sa mga halaman at medyo nainis dahil iniisip ng mga bubuwit na may ninakaw sila.
Nalulungkot si James na wala pa silang totoong nananakaw buong araw, ngunit naisip ni Jessie na maganda na rin na sila ang sinisisi ng mga bubuwit. Nakita ni Max ang ilang bakas ng paa, kaya sinundan ito ni na Brock at May, habang nagpasya naman si May na gumanti sa magnanakaw na iyon. Nakahanap si Ash ng magandang lugar para magsanay, ngunit may napansin siyang papalapit. Binangga ng Pokemon sina Ash at Pikachu. Nalaman ni Ash sa kanyang Pokédex na isa itong Lainon at napakabilis nito, pero medyo mas mataba ang mukha nito. Hindi sinasadyang naapakan ni May si Ash. Sinabi ni Ash na may dumaan na isang Lainon na may malalaking pisngi, kaya nalaman ni May na ang Lainon na iyon siguro ang magnanakaw. Naalala ni Brock na karaniwang tumatakbo ang mga Lainon sa isang tuwid na linya at kinumpirma ni Max ang katotohanan ito. Mas lalong naging determinado si May na harapin ang Lainon. Narating nila ang isang bahay kung saan nagtapos ang mga bakas ng paa ng Lainon. Gayunpaman, iginiit ni May na iyon ay hindi isang bahay kundi ang hideout ng Lainon. Sa loob, isang bata ang naghagis ng isang lumang Pokeball. Tinanong siya ng mga bida kung nakakita siya ng Lainon sa malapit, kaya nagsimulang humingi ng paumanhin ng bata dahil nagnakaw na naman si Token, ang kanyang Lainon, at ito ang nagnakaw ng mga Pokeball. Dumating ang mga magulang ng bata at binati ang mga bida. Ipinakilala ng pamilya ang kanilang mga sarili, ang anak na si Kimi, ang inang si Harmony, at ang amang si Calvin. Dinala sila ni Kimi sa isang lugar na may maraming bilog na bagay na inipon ni Lainon. Ipinaliwanag ni Kimi na noong zigzagon pa si Token, inihahagis niya ang kanyang Pokeball para ipakuha ito kay Token. Gayunpaman, nang mag-evolve ito bilang Lainon, nagsimulang mag-imbak si Token ng mga bilog na bagay, kahit mula sa ibang tao. Sinubukan ni Kimi na ipaliwanag na masama ang magnakaw, ngunit patuloy pa rin na nag-imbak ng mga bagay si Token. Naalala ni Ash ang kanyang Charizard, na nagbago rin ang ugali ng mag-evolve, pero sinabi ni Ash dito na nagsisikap din siya na magpalakas gaya ni Charizard. Nagpakita na ng higit na paggalang si Charizard kay Ash pagkatapos ng pangyayaring iyon, pero ipinaalala ni Max kay Ash na lagi pa rin siyang binubugahan ng flamethrower ni Charizard. Sinabi ni Brock na kailangan lang ni Kimi at Token ng maraming oras para matutunang pahalagahan ng isa't isa. Hinalungkat ni May ang mga inipong bagay ni Lainon pero hindi niya nahanap ang kanyang mga Pokeball. Sumagot si Kimi na minsan ay inilalagay ni Token ang mga gamit sa kabundukan. Gayunpaman, labis na nagulat ang mga bida nang marinig na maaaring itinago ni Token ang mga Pokeball kahit saan sa mga puno sa kagubatan. Nawawala na ng pag-asa si May, ngunit nangako sina Calvin at Harmony na maghahanap din sila. Habang naghahanap ang lahat, natagpuan ni Harmony ang kanyang singsing na nagpasaya ng husto sa kanya at kay Calvin, na nagsabing pag-ibig ang dahilan kaya nila muling nahanap ang singsing. May nahanap si Pikachu, ngunit natakot si May nang ilagay ni Pikachu ang isang buto sa kanyang kamay. Sinabi ni Max kay Ash na ang buto ay isang thick club at ipinaliwanag na kung mayroon ng item na iyon ang isang Marowak o Cubone, nagiging mas malakas sila. Bukod dito, nakakita si Ash sa parehong puno ng isang Soothe-Bell, na kapag ibinigay mo sa isang Pokemon ay mas mabilis itong mapapalapit sa'yo. Nakakita rin doon si Brock ng Dragon Fang, na maganda para sa mga Pokemon na gumagamit ng mga attacking Dragon type. Napansin ni Brock na ang lahat ng mga ito ay bihirang mahanap. Nawawalan pa rin ng pag-asa si May, ngunit nangako si Brock na mahahanap nila ang kanyang mga Pokeball at ipinaalala na may pick-up ability ang Lainon, na nagbibigay kakayahan dito na makahanap ng mga bagay sa paligid. Gayunpaman, mas bihirang mga bagay ang nahahanap ni Token. Tuwang-tuwa ang Team Rocket nang marinig ito at naisip na makakapulot ng mga regalo ang Lainon para sa boss, kaya nagpa siya silang hulihin ito. Mas naghanap pa ang mga bida at nakita ni Kimi si Token sa itaas ng isang bangin. Inutusan ito ni Kimi na ibalik ang mga Pokeball. Tumanggi si Token, ngunit bigla itong hinuli ng Team Rocket, na iginiit na isa namang kriminal na magnanakaw si Token kaya mas bagay ito sa kanila. Hinabol ni Kimi si Token, kaya inilabas ni Jessie si Survivor, na gumamit ng haze. Nabulag si Kimi ng atake, hindi niya nakita ang isang bato at nahulog, kaya umiyak si Token at nabitawan ang mga Pokeball ni May. Nasugatan si Kimi at kinuha ni May ang kanyang mga Pokeball. Pinasugod ni Ash si Pikachu, kaya inilabas ni James si Cacnea para pigilan ito, ngunit sa halip ay kumapit si Cacnea kay James. Hiniwa ni Pikachu ang lambat gamit ang Iron Tail. Gumamit si Survivor ng Poison Tail, ngunit umiwas si Pikachu at tumalon sa ulo nito. Niyakap ni Kimi si Token at masaya silang pareho na ayos lang sila. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na kumuryente kay Survivor at itinapon ito sa Team Rocket na nakuryente rin at nasira ang Meowth balon nito. Gayunpaman, nawala ang usok at hindi tumalsik ang Team Rocket dahil sa mayroon silang mga upgrade sa kanilang balon. Hinuli ng Team Rocket si Pikachu gamit ang lambat, kaya hinabol sila ni Ash, ngunit masyado na silang malayo. Humingi ng paumanhin si Kimi kay Ash dahil nahuli si Pikachu sa pagliligtas kay Token.
Sinabi ni Ash sa kanya na huwag mag-alala dahil maililigtas niya rin si Pikachu sa lalong madaling panahon. Nakita ni Lino na hugis Pokeball ang balon ng Team Rocket at hinabol ito. Napagtanto ni Brock na pumasok sa isip ni Tokin ang kagustuhan nitong mag-imbak ng mga bilog na bagay. Naalala ni Kimi na inihahagis nga niya ang kanyang Pokeball para ipakuha ito kay Tokin bilang laro nila noon, kaya napagtanto ni Brock na gusto ni Tokin ang mga bilog na bagay dahil naaalala nito ang kanilang paglalaro ni Kimi. Ipinaliwanag ni Brock na kahit pa nagbabago ang kilos ng isang Pokemon kapag nag-evolve ito, hindi pa rin nawawala ang malalim na ugnayan nito sa kanyang trainer. Sinabihan ni Kimi si Tokin na habulin ang balon, kaya tumalon ito, at lumapag mismo sa balon. Sinabi ni Meowth kina Jessie at James na maaari nitong paputukin ang balon, kaya pinagamit ni James si Cacnea ng needle arm kay Lainon. Umiwas si Lainon at natusok ni Cacnea ang balon. Bago pa man sila lumapag sa lupa, hiniwa ni Lainon ang lambat para palayain si Pikachu. Dali-daling pinuntahan ni Ash at Kimi sina Tokin at Pikachu, na ayos lang ang lagay. Niyakap ni Kimi si Tokin at nangakong makikipaglaro rito muli. Hindi pa nakukontento ang Team Rocket, kaya sumugod si Suviper para umatake gamit ang Poison Tail habang gumamit naman si Cacnea ng Needle Arm. Gumamit si Tokin ng Water Pulse na nagpabagsak kina Suviper at Cacnea. Naglaban sina Cacnea at Suviper dahil sa kanilang pagkalito mula sa Water Pulse at nang sawayin sila ni Jessie, nagsimula nilang atakihin sina Jessie, James, at Meowth gamit ang Pin Missile at Haze. Gumamit sina Pikachu at Tokin ng Thunderbolt na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Sa bahay ni Kimi, nangako si Kimi na mas madalas nang makikipaglaro kay Tokin mula ngayon para hindi na ito magnakaw pa mula sa ibang tao. Nagpasalamat sina Calvin at Harmony sa mga bida na nagsabing si Kimi naman ang gumawa ng lahat. Inihagis ni Kimi ang kanyang lumang Pokeball kaya kinuha ito ni Tokin.